أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid ay tatalakayin ko sa inyo ang tungkol sa batas ng fidya. Sino nga ba yung mga naobligahan na magbigay lamang ng fidya sa buwan ng Ramadan? Ang fidya mga kapatid ay bilang piyansa ng isang taong walang kakayahan na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So ang tawag doon ay fidya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Baqarah ayah 184, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Sa silang mga walang kakayahan na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay magbibigay sila ng fidya na katumbas ay magpapakain sila araw-araw sa buwan ng Ramadan ng mahirap. So bawat isang araw ay isang mahirap ang kanyang pakakainin. So dito mga kapatid sa fidya na ito, unang-una, ang tinutukoy dito sa aya sa Quran na magbibigay ng fidya ay silang mga matatanda na kung saan hirap na silang mag-ayuno. So sabi sa hadith, yung aya na yun na binanggit natin kanina, sabi ni Ibn Abbas, laysat bimansukha wa shaykh al-kabir wal mar'a al-kabira la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskina. Sabi ni Ibn Abbas, yung aya na yun ay hindi na-abrogate, hindi nawala ng batas yung aya, kundi ang tinutukoy doon na magpapakain, sabi niya, yung matandang lalaki, matandang babae na wala ng kakayahan na mag-ayuno, kung saan nahihirapan na sila mag-ayuno dahil sa katandaan ng kanilang edad. Kaya ang gagawin nila ay magpapakain sila araw-araw ng isang mahirap. Kung 29 days yung Ramadan, so 29 days siyang magpapakain. Kung 30 days siyang magpapakain ng mahirap. So sabi nga ni Ibn Qudamah rahimahullah sa libro na Mughni, الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليه مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا فإن كان عاجزا عن الإطعام فلا شيء عليه ويقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Yung matandang lalaki at yung matandang babae, kapag nahihirapan na silang mag-ayuno, yung mga matatanda po, yung mga magulang natin, mga lolo't lula natin, nahirap na pong mag-ayuno, ay hindi na po sila naobligahan na mag-ayuno, magbibigay na lamang sila ng fidya. Magpapakain sila bawat araw ng isang mahirap. Okay? At kung sakali na yung matandang ito, matandang lalaki at matandang babae ay siyempre hirap ng mag-ayuno, tapos hirap pang maghanap ng ipakain, hindi pa niya kaya mag-fidya, so exempted na rin siya. Sabi ng Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, hindi pipilitin ng Allah ang isang may buhay, tayo yun, kung wala tayong kakayahan. So exempted na siya, exempted na siya sa fasting, at exempted na rin siya sa fidya. So ganun po kagaan ng Islam. So ididetali ko po ng konti ito. Unang-una, magkano ang fidya? So dito po ay nagkaroon ng opinion ng mga ulama. Nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama. May nagsabi na 750 gram ng bigas. Sa Pilipinas, direct to the point tayo, 750 gram ng bigas. Pero doon na lang tayo sa pinakamalapit at pinakakapakipakinabang sa mga mahihirap. Gawin na lang po natin na nispo sa. Kalahati ng kalahati ng gantang, which is isa at kalahating kilo ng bigas. Isa at kalahating kilo ng bigas. Ibig sabihin, araw-araw po tayo magbibigay ng 1 at kalahating kilo ng bigas sa isang mahirap.
nahihirapan sa kanilang pamumuhay, sa paghahanap buhay, sa tuwing sisikat ang fajar, kung saan magsisimula na tayo mag-ayuno, bibigyan natin ng 1.5 kilo ng bigas. At pwede rin po na pakainin natin, lutuin na lang natin yon at magluto tayo ng kanin, din lagyan natin ng ulam, inumin, then ipapakain po natin sa kanila sa gabi ng Ramadan bilang hapunan. So sapat na po yun. Ang tanong ay pwede bang pera? Ang pananaw ng karamihan sa mga ulama ay hindi pwede ang pera. Ang pinakamainam po ay magpakain tayo o bigas po ang ating ibigay. 1.5 kilo araw-araw. So i-multiply mo lang sa 29 o 30 days, i-multiply mo at 1.5 kilo kung gaano po kadami. So pwede nyo pong hati-hatiin sa 29 o 30 na mahihirap, o kaya ay isang mahirap lang ibigay nyo lahat sa kanya. So pwede po lahat yon. Para naman mapakinabangan ng iba, ay mas mainam na hati-hatiin natin sa mga mahihirap, 30 mahihirap o 29 na mahihirap ang pipiliin natin at sa kanila po natin ibigay ang ating fidya. At ang kondisyon po mga kapatid sa bibigyan ng fidya, dapat po una Muslim. Dapat po Muslim yung bibigyan natin. Pangalawa, sa ating mga kalalakihan, hindi po natin pwedeng ibigay ang fidya natin sa ating asawa na may nahihirapan sa kanyang paghahanap buhay, o sa ating magulang na hirap din sa kabuhayan. Kung halimbawa tayo yung magfi-fidya, so hindi natin ibibigay yung fidya sa obligadong gastusan natin. Pwede nating ibigay yung fidya sa ating kapatid, sa ating pamangkin, so sa ating mga kakilala na mga Muslim na mahihirap, doon natin ibibigay sa kanila ang ating fidya at hindi po pwedeng ibigay ito sa mga non-Muslim. Okay? So itong fidya na ito mga kapatid na naobligahan yung mga matatanda na po ang kanilang edad, ay meron silang option. So pwede nilang ibigay ito sa pagsimula ng Ramadan ng araw-araw. Pwedeng ibigay nila ito ng isahan na lang, at pwede rin nila itong ibigay pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Pero ang pinakamainam po ay bago matapos ang buwan ng Ramadan, maibigay na po ito lahat sa mga mahihirap. Actually, si Anas bin Malik, nung siya ay nakaedad na, tumanda na siya, isa sa mga dakilang sahaba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang ginagawa niya ay iniipon niya yung 30 mahihirap at pinapakain niya sila ng hapunan ng isang bisis lang. Pwede po yun. So inuulit ko, pwedeng 1.5 kilo ng bigas araw-araw, o pwede rin magluto ka na lang, pakainin mo 30 mahihirap na mabusog mo silang lahat sa isang gabi, sa hapunan o pagkatapos ng Ramadan sa tanghalian, pwede po yun. At kung sakali na yung fidya ay ipapadala po sa ibang lugar, so doon pwede yung pera. Pero kung titingnan po natin kung ano po yung pinakamainam na fidya, ay pwede po, ang pinakamainam po ay bigas, o pakainin po ninyo yung mga miskin o yung mga mahihirap. Ganun pa man, kung sakali pong gagawin ninyong pera, ay i-convert na lang po ninyo yung price, yung halaga nung bigas sa kanya. So yung katamtaman po na magandang uri ng bigas, wag naman po yung NFA. I-presyohan po natin yun, then i-multiply po ninyo sa dami ng araw ng buwan ng araw ng Ramadan, then i-multiply natin sa pera. 29 times yung halaga ng bigas. Alam ba, itansya natin yung halaga ng bigas ay 100, ang 1.5 kilo. So ang ibibigay natin sa loob ng isang buwan ay 3,000. Kung 50 naman, ang ibibigay natin sa loob ng isang buwan, kung 30 days ay 1,500 pesos. Pero gaya ng sinasabi ko, ang pinakamainam po ay pakainin natin sila, o bigas po ang ating ibigay. Ito po ay sa mga matanda na po, nahirap na pong mag-ayuno. Minsan lang tanong, paano kung hindi nila kayang magbigay ng pang-fidya? Pwede ba ako bilang anak niya magbibigay ng tulong sa kanya? Walang problema. Pero hindi na po obligado sa kanila mga kapatid na mag-fidya. Pag wala silang pang-fidya, wala silang kakayahan, hindi po obligado sa akin na bilang anak niya, na ako po yung mag-fidya para sa kanila. Kundi exempted na po sila. Ganun po kagaan ng Islam. Hinahadad din na yusuf. Tunay na ang relihiyong ito ay napakagaan. Hindi ako naobligahan na magbigay ng pera para i-fidya para sa magulang ko. Kundi sila lang po naobligahan. Kapag wala rin po silang kakayahan na magbigay ng fidya, wala silang kakayahan na magpakain ng mahihirap, bagkus sila pa yung dapat nabigyan, so wala po silang fidya, exempted na sila sa Ramadan, at exempted pa sila sa pagbibigay ng fidya. Ngayon, meron tayong idadagdag dito mga kapatid.
yung pong may sakit. So, yung may sakit, pwede rin pong magbibigay po ng fidya yan. Kapag yung sakit niya ay wala na pong lunas. Kapag yung sakit niya ay wala ng lunas. Kasi mayroon pong dalawang uri ang tao na may sakit. Mayroong tao na may sakit na yurja buruho, na maaari siyang gumaling. Sabihin natin na sinabi ng doktor 3 taon, 4 na taon, 5 taon mo lang ngayon ay gagaling siya. Hindi po siya pwede magfidya. Hihintayin po niya yung panahon na siya ay gagaling, and then papalitan po niya yung Ramadan na mga nakalipas, at nasa sa kanya po kung sunod-sunod niyang araw na papalitan o kaya alternate. Magbabayad ngayon, bukas ay hindi naman siya magfa-fasting. So, yun po yung unang uri ng may sakit. Hindi po siya pwede magfidya. Bakit? Sinabi ng doktor na may lunas pa yung sakit niya. Itong may sakit, mga kapatid, hindi po tayo ang magsasabi niya na magfifidya tayo. Dapat po yung doktor. Doktor po ang magsasabi na wala na talagang lunas, kailangan na natin mag-maintain ng gamot, o dapat tayo ay kakain at hindi tayo pwedeng malipasan ng gutom. Dapat doktor po at hindi po tayo magsasabi nun. Una, yung may sakit na may lunas, hindi siya pwedeng magfidya. Hihintayin niya yung paggaling na kahit ilang taon pa. Then, papalitan po niya yun pag kasi magaling na. Pangalawang taong may sakit ay yung wala ng lunas, at doktor ang mapagkakatiwalaan, sinaksihan niya na hindi na talaga siya pwedeng mag-fasting. Kinakailangan niyang kumain at magmi-maintain siya ng gamot. Kinakailangan niyang may laman palagi ang kanyang tiyan, ang kanyang bituka. So dito, papasok na rin siya sa wa'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Papasok na rin siya sa mga nahihirapan na mag-ayuno, kagaya po ng mga matatanda. So magfi-fidya rin po siya. Magbibigay rin po siya ng fidya, exempted na po siya sa Ramadan, at magbibigay po siya araw-araw ng fidya, katumbas ay 1.5 kilo ng bigas, o pwede siyang magpakain, kanin plus ulam at inumin. Papakain niya sa isang mahirap o 30 mahihirap, sapat na po yun para po mabayaran po yung buong buwan ng Ramadan. So yan po, mga kapatid, ang kabuuan na nais ninyong malaman dito po sa pagbibigay ng fidya. At karagdagan dito, pwede nyo pong ibigay ang fidya sa unang araw na pagpasok ng Ramadan, kung saan nagsimula na po tayo mag-ayuno. Pwede rin po sa kalagitnaan ng Ramadan ninyo ibibigay. Pwede rin po sa katapusan ng Ramadan ninyo ibibigay. At pwede nyo rin pong hati-hatiin sa 30 mahihirap, at pwede nyo rin pong ibigay ito ng isahan na lang sa isang mahirap. So lahat yun ay pwede. Basta iwasan lang po natin na bigyan, lalong-lalo na po sa kalalakihan, na ibigay ang fidya lalo na kung may sakit sa inyong asawa, yung may mga sakit na walang lunas. Huwag niyo pong ibigay ang fidya sa inyong mga magulang. Bakit? Kasi obligado po sa atin na sila ay gastusan. Okay? Pero yung babae, kung siya yung wala ng lunas na sakit, pwede siya mag-fidya sa kanyang mister, kasi hindi naman obligado sa kanya na gastusan ang kanyang asawa. So dito, mga kapatid, inshallah napulutan natin ng aral ang tungkol po sa batas ng pagbibigay ng fidya, at kung sino ba yung mga naobligahan na magbigay ng fidya. Ang naobligahan lamang na magbigay ng fidya ay silang mga tao lamang na wala na pong kakayahan na mag-ayuno, at hindi tayong mga anak nila ang magbibigay ng fidya para sa ating mga magulang. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.